بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكمل ديننا بولاية علي وآل علي، والصلاة الكاملة على حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا وأعدائهم من العان إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وتابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة الآية 159 159 بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. وأيضا في سورة البقرة، ومن هنا إن شاء الله نبدأ البحث بالموضوع حول إمام علي عليه السلام أو سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إن شاء الله، في قوله في أول سورة البقرة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. Unang-una, condolence sa inyong lahat sa pagkashahid o martyrdom ng anak ng Rasulullah Hazrat Fatimah Zahra alayha Abdalus salati wassalam na sa April 3 bukas. So sa tarikh bukas ay ang pagkasahid ng Hazrat Fatimah Zahra. So itong week na ito ay tinagurian na Ayyamul Fatimiyah. Pagkatapos naman nito ay yung pagkawilada or kapanganak ng Hazrat Fatimah Zahra. That would be on April 20, I think.
according to the calendar. So, itong month na ito ay completely kaarawan ng mga kababaihan or Ayamul Fatimiyah. Inshallah subhanahu wa ta'ala, hilingin natin sa Allah na magiging tagapamagitan natin ang Hazrat Fatimah Zahra sa kabilang buhay. At magiging tunay na tayong Muslim bihaqi madlumiyat Zahra alayha afdalus salatu wassalam. Ang topic natin ngayon ay ang pangunahing kahalili or successor ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung ano ang nangyari sa kanya, ano ang dinanas niya bilang isang tagapayo, tagapatnubay, at bilang katulong ng Rasulullah para maitaguyod ang Islam at dumating sa atin ngayon, alhamdulillah, hanggang sa inshallah susunod pang 100 years inshallah. At dahil sa kanya nakumpleto ang Islam, at dahil din sa kanya nagtapos ang responsibilidad ng Prophet Muhammad bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinabi natin kahapon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rizalikum. Memorize na niyo siguro, no? Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ang Rasulullah ay isa siyang pinakahuling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at taga-dala ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sangkatauhan. Hindi lang sa kapanahunan nila, kundi sa susunod pang henerasyon, inshallah, yun ay sakop sa responsibilidad ng ating propeta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At lahat tayo ay naniniwala na ang Islam ay siya ang siya ang kaisa-isang relihiyon na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa henerasyon natin ngayon at hanggang sa kabilang buhay. Walang pinagkaibahan ng lahat ng Muslimin, naniniwala ng Islam ay relihiyon ng Allah at wala ng iba. At naniniwala din tayong lahat na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil siya ang naglumikha ng lahat ng ng sangkatauhan at siya din ang nagpadala ng relihiyon ng Islam, naniniwala tayong lahat na ang relihiyon na yan ay hindi basta-basta pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi basta-basta na aalis ang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kung wala siyang maitagang yung karapat-dapat na bilang kahalili, hanggat ang misyon ng Islam ay maibalik ang kadalisayan sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mawawala sa tamang landas. Lahat tayo ay kahit matapat mang Muslim o hindi na matapat, or tatanggapin ng ating pag-iisip na ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo
ay hindi basta-basta aalis kung wala siyang maihirang o maitaga o ma-appoint kung saan ang relihiyon ng Islam na yan ay panghabang buhay, at ang relihiyon ng Islam na yan ay siyang relihiyon kung saan karapat-dapat sa kanyang mga nilikha. At yun ay alam natin, nabanggit na natin nauna, nang ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami ang nagpadala ng relihiyon na yan, o kaya kami ang nagpadala ng Quran na yan, at kami rin ang ang mag-protect sa kanya. Miraran dhakarnaha, ilang beses na natin binanggit, at gusto lang natin ipaalala at itugma dito sa ating topic na gusto nating ipaabot sa inyong kaalaman, inshallah. At gaya ng sinabi ko, walang tao na, matinong tao na makapagsasabi na ang Rasulullah, ang mensahe ng Islam ay nagtatapos doon sa pagkawala ng Rasulullah, at wala ding makakatanggap sa atin na basta-basta ang Quran ay pabayaan na lang ng Rasul at ang Allah subhanahu wa ta'ala kung sino-sino man ang gustong makinabang sa Quran na yan. Yan, lahat tayo ay walang makakatanggap ng ganong pag-iisip. Kaya nga sinabi ng Allah, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ang protector ng Islam ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito kung ang Quran natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang protector, siya rin ang nagpadala ng lahat, siguro pwede nating tanungin, or pwede nating sabihin na ang Quranul Karim, siya ang karapat-dapat na magiging patnubay o kaya makapagturo sa atin kung ano ang gagawin ng bilang isang tagasunod ng relihiyon na yan. So, kaya nga, sinabi natin sa unang ayat na nabanggit natin kanina, sa Suratul Baqarah, anong ayat yun? Pangunahing ayat o verse ng Suratul Baqarah. Kung tingnan natin, parang wala lang, no? Kasi, kung hindi natin ipopokus o kaya hindi natin intinding maigi ang mission ng Islam, ang mission ng propeta, hindi natin talaga makukuha kung ano ang hikmah o kaya ang wisdom ng kauna-unahang verse, ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit lumantad sa kauna-unahang pagkakataon o kauna-unahang ayat ng Suratul Baqarah. Yan makikita natin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, hindi natin sabihin na ako o kaya tayong lahat ay hindi natin alam yun dahil huruful muqatta'a. Huruful muqatta'a. Pero ang concern natin is itong Alif Lam Mim, Dhalikal Kitab. Ang kitab na yan ay Dhalikal Kitabu la raiba fihi. Ang kitab na sinasabi natin na pinadala ng Allah, na siya rin ang mag-protect sa kanya, ng Quran, ay la raiba fihi. Yani, ang matinong tao, ang matinong pag-iisip, at yung matapat na Muslim, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay masasabi natin na ang Quran ay lahat ng sekta ng Muslimin ay nagsasabi at tinatanggap nila na ang Quran ay la raiba fihi. Ang Quran ay walang pag-aalinlangan natin. Wala tayong shock, wala tayong doubts, wala tayong pag-aalinlangan na ang Quran na yan ay kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Yan ang salita ng Allah, at nandyan ding ang lahat ng katuruan at patnubay sa mga naniniwala sa kanya, hudan lil muttaqin. Yani patnubay sa mga taong may
pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung itugma natin ang ang ayat na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang protector ng Islam at protector ng Quran na yan, so matatagpuan din natin min khilalil Quran, sa pamamagitan ng Quran, matatagpuan natin na kung sino talaga o kaya kung ang Quran na yan ay dapat mapabayaan ng Muslimin o kaya ang Quran na yan ay basta-basta lang basahin at wala tayong mapakinabangan diyan. So, itong topic natin ngayon, qissa o kaya siratu Amirul Mu'minin Imam Ali ibn Abi Talib, ang pangunahing imam ng Ahlul Bayt o kaya pangunahing imam ng Islam bilang kahalili ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siya ang pangunahing imam na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sinabi ng Allah, apaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ay yuttaba amman la yahdi illa ayyuhda pamalakum kayfa takfurun. Siya ang tinutukoy ng Quran nito na kung saan sabi ng Allah, ang karapat-dapat na magiging kahalili o tagapatnubay o namamatnubay sa ibang tao ay yung mga taong na alam nila ang katotohanan kahit hindi sila magtatanong o kaya alam nilang katotohanan kahit walang magtuturo sa kanila. Pamalakum kayfa tahkumun. Paano tayo mag-judge paano ba ang category or ang guideline natin para malaman natin ang katotohanan? Sinabi ng Bakara kanina na makikita natin ang truth, ang katotohanan sa pamamagitan ng Quranul Karim. So, itong pangalawang ayat na sinabi niya na ang dapat magturo ng katotohanan, tagapatnubay yung mga taong may karunungan sa Islam. May karunungan sa Islam. At ngayon, inshallah, tatalakayin natin ang brief history ng Imam Ali alayhi salam bilang pangunahing imam ng Ahlul Bayt alayhim afdalus salati wassalam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Itong kahalili ng Rasulullah o kaya successor ng Rasulullah, yung tagapatnubay ng sangkatauhan, yan ay hindi, ang pumili diyan ay tayo or sino man sa inyo. Walang karapatan ang ninuman sa atin magpili kung sino ang gusto nating sundin o kaya kung sino ang totoong imam. Wala. Ang mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magpapahiwatig sa atin at magtuturo kung sundin natin ang Quran bilang tagaturo sa atin. Kung tingnan natin ang Quran, makikita natin ang katotohanan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Waja'alnahum, itong mga imam, kahalili ng Rasulullah, successor ng Rasulullah, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging patnubay sa atin dahil sa kagustuhan niya bilang protektor ng Islam. Lamma sabaru, at sila ang champion ng patient. Yani mapakumbaba at nandoon sa kanila ang katangian na bilang maging isang tagapatnubay. So ang pag-uusapan natin ngayon ang maikling kwento ng Imam Ali alayhi salam sa loob ng the time na pinanganak siya at hanggat sa siya ang nagiging pinuno sa loob ng
4 years and 9 months. Okay. Lingid din sa kaalaman natin, wala pang sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Lingid sa ating kaalaman na wala pang tao or propeta pinanganak sa loob ng sa loob ng saan? Yung Ka'batullahil Haram. Yani yung center ng ng mundo. Ha? Kung saan konektado siya sa taas, ha? Yung Kaaba rin ng mga angels. Ano ang Kaaba ng mga angels? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, yung Kaaba ng mga malaika. Ang sa taas ng Ka'batullah na yan ay Baitul Ma'mur. Ha? Kung saan diyan nagtatawap ang mga malaikat. O kaya tumatanggap ng ng kautusan galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung alam natin itong family ng Imam Ali alayhis salam, ay wala pang ang Imam Ali alayhis salam ay pure sibling o kaya pure family galing sa family ng Hashemite. Yani both parents, yani babae at saka lalaki, tatay at saka nanay ay galing sa pamilya ng Hashemite, Quraysh. Ang Ali ay anak ni Nino? Ang Imam Ali alayhis salam ay anak ng Nino? Abu Talib. At ang Abu Talib anak naman ng Abdul Muttalib. Ang Abdul Muttalib ay anak ng Abdi Manaf, ng Hashim. Ang Hashim ay anak ng Abdi Manaf, kung saan sila ay pure na family ng Quraysh. Yani iyon ang Abdullah. Ang nanay naman ng Imam Ali sino? Fatima binti Asad. Ang binti Asad ay yung Asad ay anak din ng Abdi Manaf. Anak ng Abdi Manaf. At ang Abdi Manaf ay family ng Hussein, anang ng Hashemite family. At ang Hashemite sila ang sinatawag na tribe of Quraysh or Quraysh tribe. Papunta yan doon sa pataas pa sa Ibrahim alayhis salam. So both parents ay galing sa matitinong pamilya. At alam ng lahat ang lahat ng magandang katangian ng bilang isang tao ay nandoon sa family Hashemite. Dahil doon hindi naalis ang leadership ng Makkatul Mukarramah doon sa mga Hashemite family. So yan ang family ng Imam Ali alayhis salam. At ang Imam Ali alayhis salam, alam din natin sino ang kanyang napangasawa. Alam din natin na galing din sa tunay na pure din family ng Hashemite family. Anak ng Rasulullah. Anak ng Rasulullah, kung saan galing yan sa pure family ng Quraysh. So, lingid sa ating kaalaman, ang lahat ng propeta or wala pang tao na before nakapanganak ng Imam Ali at saka ba'dahu, pagkatapos ng kanyang kapanganak, na walang pinanganak doon sa loob ng Ka'batullahil Al-Haram. Maliban kanino? Sa Imam Ali ibn Abi Talib alayhi Abdullah salati wassalam. At paano ang katayuan, paano ang situation, bakit ang Imam Ali alayhis salam nakapasok or ang kanyang nanay nakapasok saan? Sa loob ng Ka'batullah. At alam din natin
at dapat natin alamin at huwag kalimutan na sa time na nagbubuntis itong ang Fatima bint Asad ay palaging isa sa mga akhlak ng Fatima ay palagi siyang tumitingin sa Kaabatullah. Every morning nandoon siya doon sa nakatayo nakaupo saan sa sa pintuan ng Kaabatullah at tumitingin doon siya sa kagandahan ng parang may attraction sa kanya. At hindi niya malilimutan ang sinabi ng kanyang grandparents na kung saan sinabi niya ang naririnig niya at nababasa niya yung habilin ng kanyang grandparents na ang Ibrahim at saka Ismail, kung saan sabi niya kung mayroon kayong problema huwag ninyong kaligtaan na huwag kayong maghingi kahit kanino at diretso kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at ibigay ninyo ang inyong pagtitiwala sa Kanya. So hindi niya makakalimutan. Sa panahon na nagbubuntis siya yun, palagi ding dumaraan ang Prophet Muhammad kung saan hindi pa siya propeta. Iyon, hanggat 3 beses dumadaan ang Rasulullah, yun din, nakaupo ang Fatima, tumitingin, nakaharap sa Kaaba, at tuwing dumaraan ang Rasul, mismo siya ay tumatayo. Tumatayo siya pagdaan ng Rasulullah dahil hindi niya alam mayroong mga puwersa sa kanya sa loob ng kanyang sa loob ng kanyang tiyan na kung saan dadalhin siya tumayo in respect to Muhammad al-Amin, yani yung Rasulullah. 3 beses na ginawa ng Rasulullah na dumaraan sa harapan ng Fatima binti Asad, ganun din kahit yung last situation we're in, 2 Arab na malaki, 2 Arab na itim, no? 2 Arab na yung pinakamalakas, hinawakan ang Fatima sa kanyang 2 balikat para hindi makatayo at inano nila kung darating ang Rasulullah. Yun, pagdating ng Rasulullah, nang makaharap na niya ang Fatima, yun, wala din kaano-ano, tumayo din ang Fatima binti Asad. Yung dalawa, yun, anong tawag doon? Yun, natumba ang 2 Arab na nakahawak sa kanyang balikat. Kahit gaano man ang force na hindi din. Tumayo din ang Fatima at nang makita ng Rasulullah, tumawa ang Rasulullah at nagsabi sabi niya, hindi lang alam ninyo kung sino ang nasa loob ng sinapupunan ng Fatima. At alam ng Rasulullah, ang nasa loob ng tiyan ng Fatima binti Asad ay yun ang Imam Ali na pangunahing imam ng Islam after Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Without kung hindi siya ipinanganak, hindi magtatapos ang Islam at hindi magiging Khatamul Anbiya ang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bakit? Dahil walang tao na karapat-dapat para humawak o kaya mag-protect ng Islam at ang Quran kundi maliban sa Imam Ali alaihi salam. So yun, nang sumapit na ang kapanganak ng Fatima binti Asad, pumunta siya sa Kaaba at anong sinabi niya yung sa Babul Yamani, doon siya naghingi ng sa Allah. Sabi ng Fatima binti Asad, sabi niya, "Oh God, alam mo na, o Panginoon ko." You see? Wala pang Islam, no? Pero meron na siyang sapat na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, "O Panginoon ko, tapat ang aking paniniwala sa iyo. At tapat din ang paniniwala ko sa prophet, sa Rasul, sa Nabi, Anbiya.
At tapat din ang paniniwala ko sa kitab. Ha? Kung anong kitab sinasabi niya, siguro kitab Injil at saka Taurat. So, siguro din na Quran. So, sapat ang paniniwala ko sa lahat ng nabanggit natin yon. At pinapaniwalaan ko ang sinasabi ng aking jaddi, yani Prophet Ibrahim. So sabi niya dahil sa in respect sa bata na nadala ko ngayon, ibigay mo sa akin, huwag mo akong pahirapan, sa panganganak ko na ito. Kitang-kita ng dalawang tao, kitang-kita ni Abbas bin Abdul Muttalib, yung kapatid ng Rasulullah, at kapatid ng ama ng Rasulullah, kapatid ni Abdullah. Kitang-kita niya, at kitang-kita din ni Muawiyah ibni Ta'af. Muawiyah o Yazid ibni Ta'af. Hindi Yazid ibni Muawiyah, hindi. Yazid ibni Ta'af. So kitang-kitang nila dalawa na yung dingding o kaya yung anong tawag dito? Dingding, no? Itong dingding ng Kaaba ay nabiyak, nabiyak yung Kaaba, hindi yung sa pintuan, no? Hindi sa pintuan. Ang pagtawag diyan ay Babul Yamani. Na nabiyak yung dingding ng Kaaba at tamang-tama pumasok ang Fatima binti Asad. Sa loob ng tatlong araw, nasa loob ang Fatima binti Asad sa loob ng Ka'batullah. At doon siya nanganak, yun, pinanganak ang Imam Ali alayhi salam. After 3 days, so nagka-problema ang lahat doon sa loob ng sa Makkah. Dahil ang pamilya na nagka-problema dahil manganganak, sabi niya walang magiging nurse. Walang nurse doon sa loob at hindi sila makapasok. Yun, after 3 days, lumabas ang Fatima binti Asad, bit-bit ang kanyang anak, malinis, at nandoon din ang Rasulullah pag ng pintuan, yun, Rasulullah ang humawak kaagad ng bata. At sinabi pa ng Imam Ali alayhi salam, yun, nag-testify siya sa prophethood ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Yun ang history ng kanyang kapanganak. Na wala pang pinanganak, ganun ang situation sa loob ng Ka'batullah. Ngayon, nang ipinanganak ang Imam Ali alayhi salam, dumating din ang panahon kung saan nagkaroon ng problema nagkaroon ng famine. Anong famine sa Tagalog? Yung gutom sa Makkatul Mukarrama, sa Arab countries. So, nagka-problema kasi dahil maraming anak si Abu Talib. Nagka-problema sila. Kinonsort ng Rasulullah ang kanyang uncle na si Abbas. Sabi niya, to ease the problem, the financial difficulty of Abu Talib, yun, kinuha ni Abbas ibn Abdul Muttalib si Ja'far, yung anak ng Abu Talib, Ja'far, at kinuha naman ng Rasulullah ang Imam Ali alayhi salam. Yani bali parang inampon, no? Inampon. So nasa Rasulullah ang Imam Ali sa panahon na mula sa pagkabata, at kagaya ng sinabi ng Imam Ali alayhi salam, para akong sabihin ni anak ng yung cow, o kaya yung kambing na nakasunod sa kanyang ina, kanyang tatay. Gano'n ang situation, at sabi ng Imam Ali alayhi salam, kung natutulog siya sa tabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So naaamoy ng Imam Ali ang amoy ng bilang pagkapropeta ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam. So ngayon pupunta tayo sa appointment ng Rasulullah bilang prophet, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
Alam natin ang Rasulullah, sa gaya ng sinabi natin kahapon, na sa simula na dumating ang ayat, anong ayat na yon? Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Alaq, no? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yun ang bilang pag-start ng kanyang bilang prophet ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yung ang appointment ng ng Rasulullah bilang propeta, ang pangunahing, ito siguro hindi ko nabanggit sa inyo kahapon, ang pangunahing naniwala sa Rasulullah, sino yun? Sa lalaki ay Imam Ali alayhis salam, okay? Ang pangalawa, si Hazrat Khadijah. Ang pangatlo sino? Abu Talib. Pang-anim ang kanyang asawa. Sino? Yung asawa ng Abu Talib, pang-anim yun. Sabi nila ang pangapat daw ay Abu Bakar. Ang pangapat, si Zaid bin Harith, yung katulong ng Rasulullah, yung alipin na pinalaya ng Rasulullah at ginawa niyang inampon, no? Yun. Pero ang pangatlo ay Abu Talib. Ang pangatlo, pero anong tawag doon? Itinago niya ang kanyang paniniwala dahil kung ilalantad niya ang paniniwala niya, 100% walang maniniwala sa kanyang pamangkin. At wala ding maniniwala sa mensahe ng Islam. At hindi magtatagal ang Rasul sallallahu alaihi wasallam mapupuksa ang kanyang mission. So dahil doon, itinago ng Abu Talib ang kanyang paniniwala. So, sa loob ng 3 taon, mula sa pagdating ng first ayat ng Islam, ay alam natin sirriya, ang pagtabling ng Rasulullah sa Islam ay nasa secret, no? Subalit, after 3 years, ang pangunahing ayat na bumaba at nagpapahiwatig sa Rasulullah, nag-uutos na gawin niya ang propagation alanan, yani publicly, yun ang invitation ng Rasulullah sa 4 na katao ng kanyang mga relatives. At doon sa araw na yun, ang nangyari, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal akrabin. Ngayon sabi na, ya Muhammad, imbitahan mo na ang mga relatives mong papuntahin sa Islam. At sa panahon na yun, after 3 years, walang naniwala sa kanya. Ang pangunahing naniwala sa kanya, after na nabanggit natin, no? Ngayon public na ang propagation ng Rasul, ginawa niyang public. Yung pag-ipon niya sa 4 na katao na kanyang mga relatives, after na kumain sila ng 2 beses ang invitation na yon o 3 beses, walang naniwala sa kanya kasi sinabi ng Rasulullah, sino sa inyo sa mga uncle ko na tutulong sa akin na magdadala ng Islam na ito, ng message na ito? Siya ang magiging successor ko, siya ang magiging kapatid ko, at siya ang magiging yung inheritor. So, walang naniwala sa kanya kundi maliban sa sa Imam Ali alayhis salam at the age of 13 years old. At the age of 13 years old, sabi ng Imam Ali, ana Rasulullah, akunu waziran wa ansaran laka. Ako ang magiging wazir mo, ako ang magiging katulong mo sa mission na yan. Sabi ng Rasulullah, maupo ka. 3 beses na inulit-ulit ng Rasulullah, walang naniwala at walang tumayo maliban sa Imam Ali alayhis salam. Okay. Sabi ng Abu Jahal, so wala nang naniwala. Sabi ng Rasulullah, ya Ali, anta akhi, ikaw ang kapatid ko, at ikaw rin ang khalifa ko, at ikaw rin ang wazir ko min ba'di, pagkatapos ko. At yan nakarecord yan sa Sahihut Tirmizi. Sa history ng Islam, nakarecord both Sunni at saka Shia references. So, mula doon sabi ni Abu Jahal, ya Abu Talib,
pumunta ka na roon at mag-allegiance ka na sa anak mo. You see? Parang nanglalait-lait ang Abu Jahal na kapatid din ng Abu Talib, di ba? So yun. So simula noon, yun ang pangunahing palatandaan na ang Imam Ali alayhis salam sa many occasions ng Islam ay alanan, lantad ang pag-announce ng Rasulullah na siya ang unang-unang kapalit ng Rasulullah sa Islam. So of course, ang Imam Ali alayhis salam sa kanyang tanang buhay, kasama niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 26 digmaan, no? Sa loob ng 27 digmaan ng Rasulullah, ang Imam Ali alayhis salam ang kasama niya at ang role model na kung saan kung wala ang Imam Ali alayhis salam, sigurado mawawala ang Islam. You know why? Tingnan mo yung digmaan ng Islam doon sa Makkah, sa Madina, kung saan nag-ipon ang lahat ng puwersa ng mga Yahudi para kunin ang Madinatul Munawwara para atakihin. At ang pinaka Parisi, yani pinaka magaling na mandirigma sa panahon na yun ay walang iba kundi galing sa Quraysh ang sino? Si Abdul Wud, Amr ibn Abdul Wud. Siya ang walang tatayo sa kanyang unahan kundi mamamatay. Yun ang yung pride ng mga Quraysh, ng mga yung mga musyrikin. Sa panahon na yun, sino ang nagiging engineer? Ang nagiging engineer si Salman al-Farisi. Salman, isang sahabat ng Rasulullah. Sabi niya, "Ya Rasulullah, dahil sa experience namin, kasi maraming 10,000s of Quraysh na yung musyrikin na aatake sa Madinatul Munawwara para kunin ang Islamic government." Ayun, sabi ni Salman, maghukay tayo ng sa itong entry ng Madina para hindi makapasok itong mga musyrikin. No, pealan, naghukay sila ang lalim ng 3 meters. 3 meters ang lalim ng hinukay ng mga Muslimin. At yun ay dahil sa isang sahabat ng Rasulullah. Okay. Sa panahon na yun, nang dumating ang musyrikin, with 10,000s of their mga followers. So yung Madina, kung saan walang bahay, yun ang naghukay sila doon para hindi basta-basta makapasok ang mga musyrikin. Pero meron silang custom, kung before na magkakaroon ng digmaan, dapat isa-isa muna kung sino ang pinakamagaling, sino ang pinakamatapang. Yun, challenge ng Abdul Wud kung sino sa kanila ang totoong nagsasabi na gustong pumasok sa paraiso. So, sabi ni Abdul Wud al-La'in, sabi niya, sino sa inyo ang pinakamagaling pumarito at maki-challenge sa akin, makidigma sa akin? Walang sumasagot. Lahat ng sahabat, walang sumasagot. Yung mga general, walang sumasagot. Hanggat nagsabi ang Abdul Wud, sabi niya, totoo ba ang sinasabi ninyo kung mamatay kayo sa daan ng Allah, ng Panginoon nyo, ay papasok kayo sa surga? Totoo ba yan? Sino sa inyo ang gustong pumasok sa kuhan? Sa paraiso? Wala ding sumasagot, kundi ang isang maliit na bata, yung mga binata na ang Imam Ali alayhis salam. Imam Ali alayhis salam, sabi niya, ako ya Rasulullah ang makikidigma sa kanya. Sabi ng Rasulullah, ya Ali, huwa Amrun ibn Abdul Wud. Alam ng Rasulullah na magaling yun. Hanggat 3 beses din walang sumasagot. Nang sumagot uli ang Ali, nakatingin lang ang Rasulullah at nagdua siya. Sabi niya, dahil ang araw na yun, it is between truth at saka
falsehood. Ngayon, nang makidigma, nang pumunta ang Imam Ali doon sa sa harapan ng Abdul Wud, parang ganito ang taas, parang ganito. Ayan, ganito. Ganyan. Ang taas ng Abdul Wud, ito ang Ali. Ha? Sabi niya, sino ka? Sabi ni Abdul Wud. Sabi niya, ana Ali ibn Abi Talib. Sabi niya, ang tatay mo, sabi niya, kaibigan ko. Ha? Kaibigan ko, sabi na ayaw ko mag-ano sa iyo. Wala namang iba? Sabi niya, kung ikaw si Abdul Wud, sabi ng Imam Ali, ako naman ang Ali ibn Abi Talib. Bilakhir, nagsagupaan sila, yun, ha? Sa ilang saglit lang, ha? Hindi mo talaga makikita sa das, yung gubar. Hindi nagtagal, nasabit-bit na ng Imam Ali ang ulo ni Abdul Wud. Hanggat sinabi ng Rasulullah, darbatu aliyin fi yaumil khandaq, ha? Sabi niya, yung strike ng Imam Ali sa digmaan na yun ay yusawi a'malis thaklain. Ang katumbas noon, sabi niya, kagaya ng lahat ng a'mal, yung kawanggawa ng thaklain, yani Quran at saka hadith. Yani it is between din at saka falsehood. So yun, hindi lang yun, maraming mga equation kung saan sabi ng Islam, ang pumapatay sa mga leaders ng Quraysh ay Imam Ali alayhis salam. Yan ang katapatan ng Imam Ali alayhis salam hanggat sa subalit wala ding kabuluhan yon dahil sa panahon na nawapat o kaya bumalik ang Rasulullah sa Allah subhanahu wa ta'ala, in spite of itong mga virtues o kaya mga katangian na pinapalabas ng Quranul Karim, kagaya ng sa loob ng Quranul Karim, makikita natin ang mga ayat, sabi ng ni Tirmidhi at saka Siratul Halabiyah, sinabi nila 300 verses ng Quran, 300 verses ng Quran ay yun ay referring to the virtues of Imam Ali alayhis salam. Yun ay nag-explain, nagsasaad sa kagitingan at karangalan ng Imam Ali alayhis salam. Yani yung katangian na yun ay matatagpuan mo, ang katangian ng Imam Ali alayhis salam, yung pagkatao niya ay matatagpuan natin sa 300 verses ng Quran. 300 verses ng Quran at wala pang ibang sahabat na ganong karaming ayat na bumaba para sa kanilang katangian. Walang iba kundi ang first imam ng Ahlul Bayt, yun ang Imam Ali alayhi afdalus salati wassalam. Ang isa na noon ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong ayat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang iba siguro alam na ninyo, itong ayat na sa Suratul Al-Imran, Suratul Al-Imran, verse 61. Suratul Al-Imran, verse 61, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi, faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin." Itong ayat Suratul Al-Imran 61, itong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ayaw ninyong maniwala, itong between Rasul at saka yung mga mga Christian ng Nazran, na-explain ko kahapon. So, sabi ng Rasulullah, tawagin ninyo mga anak ninyo at anak din namin. Dinala ng Rasulullah ang Imam Hasan at saka Imam Hussein. Wanisa'ana wanisa'akum, dinala rin ng Rasulullah ang kanyang anak na Fatima. Wa anfusana wa anfusakum, yung sarili natin, dalhin natin ang sarili natin at ang sarili ninyo. Yun dinala ng Rasulullah ang Imam Ali alayhis salam.
So itong ayat na ito, sabi ng mga commentators, sabi niya, kung meron pang magaling na tao at pinakamalapit na tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa 4 na tao na yon, nabanggit natin, ay dadalhin yun ng Rasulullah. Pero wala nang pinakamalapit at karapat dapat kung mag-protect ng Islam, kundi ang Ahlul Bayt ng Rasulullah at sa pangunguna ng Imam Ali alayhi salam. Surah Ali Imran 61. Ang pangalawa ay Surah Al-Ma'idah. Suratul Ma'idah yung 55. Suratul Ma'idah 55 at Suratul Baqarah 207 Suratul Baqarah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, Suratul Baqarah 207, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ito, ang ayat na ito ay tungkol sa panahon na iniwan ng Rasulullah ang Imam Ali na matutulog sa sa kama ng Rasulullah. Dahil sa panahon na yun ang panahon kung saan nagpalit na ang Rasul ng kanyang naghizra o kaya nag-migrate ang Rasulullah sa Makkatul Mukarramah, galing Makkatul Mukarramah papuntang Madinatul Munawwara, dahil wala nang papatayin na siya ng lahat ng mga Quraysh, ng mga musyrikin sa Makkah. So sa kautusan ng Allah, pinaalis niya ang Rasulullah. Sino ang kapalit doon na tulog sa kanyang sa kanyang anong tawag doon? Higaan. Walang iba kundi ang Imam Ali alayhis salam. So sinabi dito sa Suratul Baqarah 207, sabi niya, wa minan nas, meron kang matatagpuan na mga tao, may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah, na ipapalit nila ang kanilang sarili para lang makuha nila, makamtan nila ang kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para lang makuha nila ang kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at wala na silang hinahanap. They are prepared to sacrifice themselves for the protection of Islam at saka ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun ang Imam Ali alayhis salam. Okay? Ang pangatlong pang-apat ay 7 sa Suratul A'raf 181. Suratul A'raf 181. Suratul A'raf 181. Sabi ng Allah, A'raf, Suratul A'raf 181. Sabi ng Diyos, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Sabi ng Allah, wa mimman khalaqna, galing mula sa mga nilikha namin, mayroong mga umma. Ang binanggit ay umma. Ang umma, ibig sabihin yung mga community. Pero galing sa community na yan, mayroong mga tao na nagsasabi na sila talaga ang nakakaalam ng katotohanan. Sabi ng Diyos, galing sa mga nilikha ko na mga ummat, yahduna bil haqqi, na sila ang yahduna, yani sila ang namamatnubay para sa tunay na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa katotohanan. Sila ang namamatnubay sa katotohanan. So sa Suratul Mujadala, yung binanggit natin kanina, ang imam ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung leader, yung kahalili ng Rasulullah, nilikha yun, appointed yun ng Allah through Rasulullah, para para magiging patnubay ng mga sangkatauhan. Dahil sila ang nakakaalam ng tunay na katotohanan ng Islam. So sabi ng Allah, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dahil sa patnubay na yan, dahil sa katuruan na yan, ay doon sila nakatayo sa katarungan. Walang nakatayo sa katarungan, yung alam niya ang idala, ang katarungan, tunay na katarungan, waliban sa
yung mga taong wala silang, yung mga taong dalisay ang kanilang pagkatao. At walang taong dalisay ang pagkatao maliban sa Rasulullah, kundi ang ano? Sino? Ang Ahlul Bait ng Rasulullah. At magsisimula yun sa Imam Ali alayhi afdalus salati wassalam. Meron pa sa Suratul Anfal, verse 64. Suratul Anfal verse 64. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ito tungkol sa mga musyrikin, sinabi ng musyrikin. Dahil kahit ano ang ginawa ng Rasulullah sa pagtablig niya, walang maniniwala sa kanya galing sa musyrikin. Maliban doon, nilalait-lait pa siya at yung halamanan niya hinahagisan ng mga dumi, di ba? Walang naniwala. So sa panahon na yun, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Rasulullah, Ya ayyuhan nabiyyu, sabi ng Allah, Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. O ikaw sugo ng Diyos, hasbukallah. Sapat na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong defenders, wa man ittaba'aka minal mu'minin, at sapat na rin sa iyo ang pangalawa, kung sino ang sumunod sa iyo, na tapat na sumunod sa iyo sa mga mu'minin. So ang tapat na sumunod sa kanya ay walang iba kundi ang Imam Ali alayhi salam, at matatagpuan natin yan sa Suratul Anfal 64. Iyon ang Imam Ali alayhi salam. So sa Suratul Hud, verse 17. Sa Suratul Hud verse 17, tungkol din ito sa Imam Ali alayhi salam. Sabi ng Allah, Faman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, galing sa mga paman kana ala bayyinatin Rasulullah. Kung sino man ang katayuan niya nasa katotohanan, nasa tunay na katotohanan, yun ang Rasulullah. Isa. Wa yatluhu shahidun minhu, at binasa yan sa kanila ng taong nakakaalam sa katayuan ng Allah at nakakaalam sa Rasulullah. Walang iba kundi ang Imam Ali alayhi salam. Lianna Ali yun, dahil ang Imam Ali at saka Rasulullah, kan nafsin wahida, ay iisa lang ang kanilang pagkatao. Maliban lang ang Rasul, Nabi, at ang Imam Ali ay Imam. Hindi siya naman Nabi, pero Imam lang, no? So, ang bumasa, wayatluhu shahidun minhu, binasa ang ayat na yan ng taong nakakaalam sa kanya, yun ang Imam Ali alayhi salam. Matatagpuan yan sa Suratul Hud, verse 17. Ito pa. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ra'd, verse 43. Verse 43, sabi ng Allah, wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursalan. Kafa billahi shahidan minni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Rasulullah, sabi na, Ya Rasulullah, huwag ka nang mag-alala, huwag kang mag-alinlangan na kung ano man ang sinabi sa iyo ng mga kufar, yung mga musyrikin, na ikaw ay hindi ka rasul, hindi ka sugo ng Diyos, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang mag-alinlangan. Kafa billahi, sabihin mo sa mga kafirin na yan, sa mga musyrikin na yan, na sapat na sa iyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sapat na sa iyo ang isang tao na nakakaalam ng dihul Quran. Waman indahu ilmul kitab. At yung nakakaalam ng dihul Quran, sino yun? Hindi lang Rasulullah. Dahil nandoon ang sinabi, address yun sa Rasul. Pero sinabi ng Allah, sapat na sa iyo ang Allah ang mag-witness. At yung pangalawa,
yung taong nakakaalam ng the whole Quranul Karim. At yun walang iba kundi, sabi ng Ibn Abbas, yun ang Imam Ali alayhi salam. Ha? So, 300 ayat verses ng Quran nagpapaliwanag tungkol sa sa katangian ng Imam Ali alayhi salam. Dahil doon, siya dapat ang karapat-dapat para magiging imam at saka pangunahing kahalili ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan din ang wisdom kung bakit nagtatapos ang risala ng Allah o kaya ang pagkasugo bilang pagkasugo ng Rasulullah nagtatapos sa kanya dahil ang mag-continue ng kanyang responsibility ay walang iba yung na ang mga imam at kung saan ang lahat ng mga imam ay ilan ang dami nila? Ilang ang numbers nila? 12. Ayun ang 12 imams ang mag-maintain ng Islam sa panahon sa pagkawapat ng Rasulullah hanggat sa panahon nating ito at sa darating pa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So dahil doon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul la as'alukum alayhi azran illa al-mawaddata fil qurba." Sabihin mo ya Muhammad sa kanila na dapat mahalin at sundin ang mga taong malalapit sa iyo. Sino ang malapit sa iyo? Kundi ang Ahlul Bait ng Rasulullah. Wa man yaktarib hasanatan, kung sino man sa inyong gumawa ng kabutihan, sumunod sa kanila, walahu husna. Walahu husna, hindi sa akin ang ano na 'yon, kaganda ano na 'yon, yung kabutihan na 'yon, para rin kung sino man ang taong sumunod ng katotohanan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, sa pangalan ng Hazrat Fatimah Az-Zahra at sa pangalan ng Imam Ali salam, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ay magiging tunay na Muslim tayong lahat at magiging followers tayo ng Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.